Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ma, wala na po kami ni Christian. Sinabi ko na po sa inyo, di ba? Alam ko, anak. Pero sigurado ka na ba talaga dyan? Baka naman nadala ka lang ng galit. Alam mo naman, sa mag-asawa, normal lang ang may hindi pagkakaunawaan. Napabuntong hininga ako. Ma, hindi po ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Niloko niya po ako. At hindi lang isang beses. Nakita ko ang sakit sa mukha ni Mama. Alam ko, anak. At galit din ako sa ginawa niya. Pero paano na yung mga pinagsamahan niyo? 5 taon din yun. At yung kasal niyo, sagrado yun, anak. Ma, alam ko po yun. Pero mas sagrado po ang pagkatao ko. Ang respeto ko sa sarili ko. Hindi ko na po kayang makisama sa taong paulit-ulit akong sinasaktan at niloloko. Pero paano ka na? Mag-isa ka na lang ba habang buhay? Tanong ni Mama, ang boses ay may bahid ng awa. Hindi naman po sa ganun, Mati. At dito na ako nag-ipon ng lakas ng loob. Actually, Ma, pamay nanliligaw po sa akin. Natigilan si Mama. Maging si Papa na patingin sa akin. Sino? Tanong ni Papa, sa wakas ay nagsalita. Si Thomas po. Yung kababata ko po. Anak ni na Tita Susan at Tito Robert. Si Thomas, gulat na sabi ni Mama. Pero, di ba kararating lang nila galing Amerika? At ang bilis naman yata, anak. Kakahiwalay mo lang kay Christian. Ma, matagal na po kaming magkakilala ni Thomas. At siya po yung tumulong sa akin noong mga panahong bagsak na bagsak ako. Mabait po siyang tao. Alam ko, mabait si Thomas, sabi ni Mama. Pero anak, iniisip ko lang, baka naman rebound lang yan. Baka ginagamit mo lang siya para makalimutan si Christian. O baka naman siya ang ginagamit ka. Nasaktan ako sa sinabi ni Mama. Ma, hindi po. Seryoso po kami ni Thomas. At mahal ko po siya. Mahal agad. Napailing si Mama. Flora, anak, hindi ganyan kadali ang pag-ibig. Lalo na sa sitwasyon mo. Ang sasabihin ng mga tao. Na ang dali mong nakahanap ng kapalit. Na hindi ka nagluksa sa paghihiwalay niyo ni Christian. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ma, matatag kong sabi, kahit sa loob-loob ko, kinakabahan ako. Ang importante po, masaya ako. At alam kong si Thomas ang taong magpapaligaya sa akin. Tumayo si Papa at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Flora, anak, ang gusto lang namin ng mama mo ay ang ikabubuti mo. Ayaw naming makita kang masaktan ulit. Alam ko po yun, Pa. At nagpapasalamat po ako. Pero sana po, pagkatiwalaan niyo ako sa desisyon ko. At sana po, bigyan niyo ng pagkakataon si Thomas. Hindi sila sumagot agad. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata nila, ang pag-aalinlangan. Pero sa huli, tumango si Mama. Sige, anak. Kung iyan ang gusto mo. Pero mag-iingat ka, ha? At ipakilala mo sa amin ng maayos yang si Thomas. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi man nila lubos na sinusuportahan, at least, bukas sila sa ideya. Alam kong mahirap para sa kanila, lalo na't konserbatibo silang magulang. Pero umaasa akong makikita rin nila kung gaano kabuting tao si Thomas. Pag-uwi ko sa apartment, agad kong tinawagan si Thomas. Ikinuwento ko sa kanya ang pag-uusap namin ng mga magulang ko. Naiintindihan ko naman sila, Flora, sabi ni Thomas. Natural lang na mag-alala sila para sa'yo. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa kanila na seryoso ako sa'yo at aalagaan kita. Salamat, Thomas, sabi ko, ang puso ko'y puno ng pasasalamat. Pero sigurado ka na ba talaga sa akin? Alam mo naman, complicated ang sitwasyon ko. May baggage ako. Flora, sabi niya, ang boses ay malambing. Walang baggage na hindi kayang buhatin kung dalawa tayong magtutulungan. At sigurado ako sa'yo. Mahal kita, Flora. Mahal na mahal. Ang mga salitang yun. Sa wakas, narinig ko na ulit. Pero ngayon, iba ang dating. Mas totoo, mas dalisay. Mahal din kita, Thomas, sagot ko, at naramdaman kong may namumuong luha sa mga mata ko. Luha ng saya. Pero hindi pa tapos ang laban. May mga araw na nagdududa pa rin ako sa sarili ko. Kaya ko ba talagang magmahal ulit?
Paano kung masaktan ulit ako? Paano kung hindi pala kami para sa isa't isa ni Thomas? Ang takot, laging nariyan, bumubulong sa tenga ko. Isang gabi, habang magkasama kami ni Thomas sa apartment ko, nanonood ng pelikula, bigla na lang akong napaiyak. Hey, anong problema? Tanong ni Thomas, niyakap ako. Natatakot ako, Thomas, sabi ko sa gitna ng mga hikbi. Natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong baka hindi to mag-work. Baka hindi ako deserving maging masaya. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Flora, makinig ka sa akin. Deserving kang maging masaya. Lahat tayo, deserving. At normal lang na matakot ka, lalo na sa pinagdaanan mo. Pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Lalaban tayo ng sabay. Pero paano kung bumalik si Christian? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Ang anino ni Christian kahit papaano ay nananatili pa rin. Haharapin natin siya, matapang na sabi ni Thomas. Hindi na kita hahayaang masaktan pa niya, Flora. Pangako yan. Ang mga salita niya, ang yakap niya, ang sensiridad sa mga mata niya, unti-unti, pinapawi nito ang mga takot ko. Mahirap. Nakakatakot. Pero kasama ko si Thomas. At alam kong kaya naming lagpasan ang lahat. Nagdesisyon akong huwag nang hayaang diktahan ng takot ang buhay ko. Panahon na para ipaglaban ko ang sarili kong kaligayahan. Panahon na para ipaglaban ko ang pag-ibig namin ni Thomas. Pinuntahan namin ng formal sina Mama at Papa. Nagdala si Thomas ng pagkain at bulaklak para kay Mama. Sa una, medyo awkward. Pero habang nagkukwentuhan, nakita ko kung paano unti-unting umingiti sina Mama at Papa. Nakita nila ang kabaitan ni Thomas, ang respeto niya, at higit sa lahat, ang pagmamahal niya sa akin. Hindi pa rin tuluyang nawala ang pag-aalala nila, pero nakita ko na ang simula ng pagtanggap. At para sa akin, malaking bagay na yon. Ang laban para sa pag-ibig ay hindi lang laban sa ibang tao, kundi laban din sa sarili mong mga demonyo, sa sarili mong mga takot. Pero sa bawat hakbang na ginagawa ko kasama si Thomas, mas lumalakas ang loob ko, mas tumitibay ang pag-asa ko. Alam kong hindi pa tapos ang paglalakbay na ito. Marami pa kaming pagdadaanan. Pero handa na ako. Handa na akong lumaban. Para sa pag-ibig. Para sa amin. Matapos ang mahaba-habang pakikipaglaban sa mga multo ng nakaraan at sa mga pag-aalinlangan ng kasalukuyan, sa wakas, dumating din ang araw na naramdaman kong handa na akong tuluyang isara ang pinto sa mapait na kahapon at buksan ang puso ko ng walang takot para sa pag-ibig na inaalay ni Thomas. Ang desisyong iyon ay hindi biglaan, unti-unti itong nahinog, diniligan ng walang sawang pag-unawa at pagmamahal ni Thomas, at pinalakas ng sarili kong determinasyong makamit ang kaligayahang matagal nang ipinagkait sa akin. Isang gabi, pagkatapos ng isang simpleng hapunan sa apartment ko, kami lang dalawa, nagluluto, nagtatawanan, parang normal na magkasintahan, naupo kami sa maliit kong balkonahe, nakatanaw sa mga bituin. Ang simoy ng hangin ay malamig, pero ang init ng presensya ni Thomas sa tabi ko ay sapat na para painitin ang buo kong pagkatao. Flora, mahinang tawag niya, hinawakan ang kamay ko. Ang mga mata niya, kumikinang sa dilim, puno ng emosyon na hindi ko na kailangang hulaan pa. Thomas, sagot ko, ang puso ko ay payapa, pero may kaunting kaba ng pananabik. Alam kong marami tayong pinagdaanan, panimula niya. Alam kong hindi naging madali para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, Flora, na sa bawat araw na kasama kita, mas lalo lang tumitibay ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng bagong kulay sa buhay ko, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ulit ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng labis na pasasalamat at kaligayahan. Ikaw din, Thomas, sabi ko, pinipisil ang kamay niya. Ikaw ang naging sandalan ko noong mga panahong akala ko, wala ng pag-asa. Ikaw ang nagpakita sa akin na posible palang magmahal at mahalin ulit, kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Humarap siya sa akin, ang mga kamay niya ngayon ay nasa magkabilang pisngi ko. Flora, mahal na mahal kita. Higit pa sa kaya kong sabihin. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong ikaw ang maging nanay ng mga magiging anak ko. Sa mga salitang yon, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Anak T.
Ang salitang minsan ang naging dahilan ng aking kabiguan, ngayon ay nagdudulot ng kakaibang pag-asa. Flora, sabi niya, ang mga matay puno ng pangako. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, kahit ano pa ang mga pagsubok na dumating, hinding-hindi kita bibitawan. Handa akong ipaglaban ka, ipaglaban ang pagmamahalan natin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Thomas, bulong ko sa dibdib niya. Handa na ako. Handa na akong sumugal ulit. Para sa'yo. Para sa atin. Humiwalay siya sa yakap, tinitigan ako sa mata, at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At doon, sa ilalim ng mga bituin, sa maliit na balkonaheng saksi sa aming mga pangarap, naglapat ang aming mga labi. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pangako, ng bagong simula. Walang pagmamadali, walang pagnanasa lang, kundi purong pag-ibig na nag-umapaw. Sa sandaling iyon, alam kong natagpuan ko na ang aking tahanan. Sa piling ni Thomas. Simula noon, mas naging matatag ang relasyon namin. Opisyal na kaming magkasintahan at hindi namin ito itinatago. Ipinakilala ako ni Thomas sa kanyang mga kaibigan at ako naman sa iilan kong natitirang kaibigan na hindi ako tinalikuran. Ang pamilya ko, unti-unti na ring natatanggap si Thomas. Nakikita nila kung gaano ako kasaya sa piling niya, kung gaano siya kabuti para sa akin. Nagkaroon kami ng mga firsts bilang magkasintahan. Unang out-of-town trip namin sa isang beach resort sa Batangas. Ang sarap sa pakiramdam na maglakad sa dalampasigan ng magkahawak kamay, pagmasdan ang paglubog ng araw, at mangarap para sa aming kinabukasan. Nag-jeepney kami papunta sa palengke, bumili ng sariwang isda at gulay, at magkasamang nagluto sa maliit na kubo na aming tinutuluyan. Mga simpleng bagay pero puno ng saya at pagmamahal. May mga tampuhan din, syempre. Hindi naman perpekto ang lahat. Pero natutunan naming pag-usapan ang aming mga problema, intindihin ang isa't isa, at magpatawad. Ang bawat pagsubok na aming nalalampasan ay mas lalo lang nagpapatibay sa aming relasyon. Isang araw, mga ilang buwan na ang nakalipas mula nang maging opisyal kami, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Madalas akong nahihilo, nasusuka tuwing umaga, at parang laging pagod. Noong una, inisip ko lang na baka dahil sa stress sa trabaho o sa pagbabago ng panahon. Pero nang ilang linggo nang ganoon ang pakiramdam ko, at nang hindi na ako datnan ng buwanang dalaw ko, nagsimula na akong kabahan. Hindi ko muna sinabi kay Thomas. Ayokong biglain siya. Bumili ako ng pregnancy test sa botika, at kinakabahang ginamit ito sa banyo ng apartment ko. Habang hinihintay ang resulta, parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Paano kung positibo? Paano kung negatibo? Ano ang mararamdaman ko? Ano ang mararamdaman ni Thomas? Nang lumabas ang resulta, 2 linya. Positibo. Napaupo ako sa sahig ng banyo, nanginginig. Buntis ako. Ako, si Flora, na minsan nang sinabihan na hindi na magkakaanak, na baog. Buntis ako. At si Thomas ang ama. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Gulat. Takot. Saya. Pag-asa. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Thomas. Paano kung hindi pa siya handa? Paano kung matakot siya? Buong araw, balisa ako. Hindi ako mapakali. Nang dumating si Thomas galing sa opisina, halata niya agad na may problema. Love, okay ka lang? Tanong niya, niyakap ako mula sa likod habang naghahanda ako ng hapunan. Parang ang lalim ng iniisip mo. Humarap ako sa kanya, hindi ko na kayang itago pa. Thomas, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, love? Kinakabahan naman ako sa'yo. Huminga ako ng malalim. Buntis ako. Natigilan si Thomas. Nanlaki ang mga mata niya, parang hindi makapaniwala sa narinig. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Nagsimula na akong kabahan. Baka hindi niya gusto. Pero bigla, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya, nagkaroon ng kakaibang kislap. Tutu. Buntis ka, love. Tumango ako, hindi pa rin sigurado sa reaksyon niya. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit, binuhat, at inikot-ikot. Yes. Yes. Magiging tatay na ako. Tayo na, love.
Magkakababy na tayo, sigaw niya, puno ng tuwa. Natawa ako sa reaksyon niya at kasabay nito, gumaan ang pakiramdam ko. Ang takot ko, napalitan ng labis na kaligayahan. Love. Magkakababy na tayo. Ibinaba niya ako, pero hindi binitiwan ang yakap. Hinalikan niya ako sa noo, sa pisngi, sa labi. Ito na ang pinakamagandang balita na narinig ko sa buong buhay ko, Flora. Mahal na mahal kita. Kayo ng baby natin. Napaiyak na naman ako. Pero ngayon, purong luha na ng kaligayahan. Ang biyayang akala ko'y hinding-hindi na darating, heto na. At kasama ko ang lalaking mahal na mahal ko. Ang balitang ito ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming relasyon. Mas naging seryoso kami sa aming mga plano para sa hinaharap. Nag-usap kami tungkol sa kasal, tungkol sa kung saan kami titira, tungkol sa pagpapalaki sa aming magiging anak. Ang bawat pag-uusap ay puno ng excitement at pag-asa. May mga takot pa rin, syempre. Ang pagiging magulang ay isang malaking responsibilidad. Pero alam kong kakayanin namin ito basta't magkasama kami. Si Thomas, lalong naging maalaga at mapagmahal. Palagi niyang sinisigurado na kumakain ako ng tama, na nakakapagpahinga ako, at hindi ako masyadong nag-iisip. Ang pagbubuntis ko ay parang isang milagro. Isang patunay na kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, laging may pag-asang naghihintay. Isang bagong buhay, isang bagong simula. At sa piling ni Thomas, alam kong magiging maganda ang kinabukasan na naghihintay sa amin. Ang mga sumunod na buwan ng aking pagbubuntis ay napuno ng halo-halong emosyon. May mga araw na sobrang saya ko, lalo na kapag nararamdaman ko ang paggalaw ng aming munting anghel sa loob ng aking sinapupunan. Si Thomas, walang sawa sa pag-aalaga. Bawat check-up sa doktor, kasama ko siya. Bawat cravings ko, kahit gaano kahirap hanapin, pinipilit niyang makuha. Ang mga magulang namin, parehong excited na sa pagdating ng kanilang unang apo. Ang bahay namin ni Thomas, na mas malaki na ngayon dahil lumipat kami sa isang maliit na townhouse para paghandaan ang pagdating ng baby, ay unti-unti nang napupuno ng mga gamit ng bata. Kuna, stroller, mga maliliit na damit na kay sarap pagmasdan. Pero sa gitna ng lahat ng kaligayahang ito, hindi pa rin pala tuluyang nawawala ang anino ni Christian. Isang hapon, habang namimili ako ng mga prutas sa palengke, nagulat ako nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Flora. Lumingon ako at doon nakita ko siya. Si Christian. Medyo pumayat siya at may bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mga mata. May dala siyang isang maliit na supot ng mangga. Christian, sabi ko, pilit na pinanatiling kalmado ang boses, kahit sa loob-loob ko, may kung anong kaba akong naramdaman. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang dinadala ko. Ayokong ma-stress. Kamusta ka na? Tanong niya, ang tingin ay napako sa malaki ko ng tiyan. Nakita ko ang gulat, pagkatapos ay ang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Buntis ka pala. Tumango ako. Kanino? Tanong niya, kahit alam ko, maihinala na siya. Kay Thomas, diretsong sagot ko. Napayo ko siya. Siya nga. May pait sa boses niya. Masaya ka ba sa kanya? Christian. Masaya ako, sabi ko, walang pag-aalinlangan. At magkakaanak na kami. Tumango-tango siya. Mabuti naman. Deserve mo namang maging masaya, Flora. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Itinaas niya ang supot ng mangga. Para sa'yo sana to, naalala ko, paborito mo to. Hindi ko tinanggap. Salamat, Christian. Pero hindi na kailangan. Ayokong magbigay ng kahit anong maling akala. Ayokong isipin niyang may puwang pa siya sa buhay ko, kahit bilang kaibigan lang. Mukhang naintindihan niya. Ibababa na sana niya ang supot nang may biglang sumulpot sa tabi ko. Si Thomas. Galing siya sa kotse para kunin ang iba pa naming pinamili. Love, okay ka lang? Tanong ni Thomas, ang tingin ay nasa akin, pero ramdam ko ang pagiging alerto niya nang makita si Christian. Hinawakan niya ang baywang ko, isang posesibong kilos na nagbigay sa akin ng kapanatagan. Okay lang ako, love, sagot ko. Tumingin ako kay Christian. Sige na, Christian. Mauna na kami. Tumango lang si Christian, hindi makatingin ng diretsyo kay Thomas. Naglakad na kami palayo ni Thomas,
pero naramdaman ko ang mga mata ni Christian na nakasunod sa amin. Sa kotse, tahimik lang kami. Alam kong may gusto siyang sabihin. Hindi ko sinasadyang makita siya, sabi ko. Alam ko, love, sagot ni Thomas, hinawakan ang kamay ko. Nagulat ka ba? Medyo. Pero okay lang ako. Ang importante, kasama kita. Ngumiti siya. Hinding-hindi kita iiwan, love. Kahit anong mangyari. Lumipas pa ang ilang linggo. Malapit na ang kabuwanan ko. Ang excitement, mas lalo pang tumindi. Pero kasabay nito ang kaba. Lalo na't first time kong magiging ina. Isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog ni Thomas, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking puson. Napabalikwas ako ng bangon. Thomas! Thomas, gising! Nagising si Thomas, halatang nag-aalala. Anong nangyayari, love? Masakit. Masakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Hindi na nagdalawang isip si Thomas. Mabilis siyang kumilos. Dinala niya ang hospital bag na matagal na naming inihanda, inalalayan ako papunta sa kotse, at mabilis na nagmaneho papunta sa ospital. Sa ospital, agad akong inasikaso. Kinumpirma ng doktor na manganganak na nga ako. Inilipat ako sa delivery room. Si Thomas, hindi umalis sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko, pinapalakas ang loob ko. Kaya mo yan, love. Isipin mo lang si baby, paulit-ulit niyang sinasabi. Ang sakit, hindi maipaliwanag. Bawat hilab, parang pinipiga ang buong katawan ko. Pero sa bawat sakit, iniisip ko ang munting buhay na malapit ko ng mayakap. Habang nasa gitna ako ng paglilabor, nagulat ako nang may biglang pumasok sa delivery room, bukod sa mga nurse at doktor. Si Christian. Paano siya napunta dito? Sino ang nagsabi sa kanya? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, hirap na hirap dahil sa sakit. Flora T. Sabi niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Nabalitaan ko nandoon ako sa labas kanina pa. Gusto ko lang makita kung okay ka. Umalis ka na, Christian, sigaw ni Thomas, halatang nagtitimpi ng galit. Hindi mo ba nakikita, nanganganak na ang asawa ko? Sandali lang, pakiusap ni Christian, ang tingin ay nasa akin. Flora, patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Kung gaano kita nasaktan. Kung gaano ako naging gago. May luha sa kanyang mga mata. Sana mapatawad mo ako. Tinitigan ko siya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, wala na akong maramdamang galit para sa kanya. Siguro, awa. Siguro, pagkaunawa na tao lang din siyang nagkakamali. Pero ang pagmamahal, wala na. Matagal nang nawala. Christian, sabi ko, sa pagitan ng mga paghinga. Pinapatawad na kita. Nakita ko ang gulat sa mukha niya, pagkatapos ay ang bahagyang ngiti. Salamat, Flora. Salamat. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang may babalikan ka pa, dagdag ko. Mahal ko si Thomas. Siya ang buhay ko ngayon kasama ng magiging anak namin. Tumango si Christian. Alam ko. At masaya ako para sa inyo. Sige na, hindi ko na kayo guguluhin. Yumuko siya ng bahagya kay Thomas, isang kilos ng pagrespeto, bago tuluyang lumabas ng delivery room. Pagkaalis ni Christian, mas nag-focus ako sa panganganak. Sa tulong ni Thomas, ng mga doktor at nurse, ilang sandali pa, narinig ko na ang pinakamatamis na iyak sa buong mundo. Ang iyak ng aming anak. It's a girl, masayang sabi ng doktor. Naiyak ako. Naiyak si Thomas. Ang aming munting prinsesa. Ang aming biyaya. Inilapit ng nurse ang sanggol sa akin. Ang liit-liit niya, ang pula-pula. Pero para sa akin, siya na ang pinakamagandang sanggol sa buong mundo. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal ka namin, anak, bulong ko. Si Thomas, nakayakap sa amin, umiiyak din, mahal namin kayo. Ang pagdating ng aming anak ay nagdala ng panibagong yugto sa aming buhay. Mas naging makulay, mas naging makahulugan. Ang pagmamahal ko kay Thomas, mas lalo pang lumalim. Siya ang aking naging sandigan, ang aking kakampi, ang aking kabiyak.
Ang pagbabalik ni Christian sa ospital, kahit paano, ay nagsilbing closure sa aming nakaraan. Ang pagpapatawad na ibinigay ko sa kanya ay hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa sarili ko. Para tuluyan ko nang maiwan ang sakit at magsimula ng bagong buhay na puno ng pag-ibig at pag-asa, kasama ang aking bagong pamilya. Ang pagmamahal, minsan, kailangan mong pakawalan para makahanap ng bago. At ang bagong pagmamahal na iyon, ang siyang magtuturo sa iyo kung paano bumangon, kung paano magmahal ulit, at kung paano maging buo. Makalipas ang 1 taon mula nang isilang ko ang aming munting anghel, si Maria de Reyes, o Titer, para sa amin, heto kami ngayon ni Thomas, nakatayo sa harap ng altar, sa isang maliit at simpleng simbahan sa tabi ng dagat. Ang simoy ng hangin ay may dalang alat at amoy ng mga bulaklak na sampagita na palamuti sa buong paligid. Ang mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila musika na sumasabay sa tibok ng aming mga puso. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, hindi magarbo pero elegante. Ang buhok ko, nakaayos lang ng natural, na may ilang maliliit na puting bulaklak. Sa aking mga bisig, kalong ko si Tere, na mahimbing na natutulog, suot ang kanyang munting puting damit na mailaso. Si Thomas naman, ang gwapo-gwapo sa suot niyang barong Tagalog, ang mga matay kumikislap habang nakatingin sa amin. Ang mga bisita namin hindi marami. Ang aming mga magulang, mga kapatid, at iilang malalapit na kaibigan. Sila ang mga taong naging saksi sa aming paglalakbay, sa aming mga pagsubok at tagumpay. Sila ang mga taong nagmahal at sumuporta sa amin. Habang nagpapalitan kami ni Thomas ng aming mga wedding vows, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng aming pinagdaanan. Ang sakit ng pagtataksil, ang hirap ng pagbangon, ang takot na sumugal ulit. Pero sa bawat hakbang, nariyan si Thomas, hindi ako binitiwan. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal at magtiwala muli. Siya ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo, ang aming anak at ang isang pamilyang buo at masaya. Ako, si Thomas, ay tinatanggap ka, Flora, bilang aking kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at igagalang kita, sa lahat ng araw ng aking buhay. Ang mga salita ni Thomas, puno ng sensiridad at pagmamahal, tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Nang ako na ang magsasalita, nanginginig ang aking boses, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa labis na emosyon. Ako, si Flora, ay tinatanggap ka, Thomas, bilang aking kabiyak. Ikaw ang aking naging liwanag sa gitna ng kadiliman, ang aking lakas sa panahon ng kahinaan. Pangako, mamahalin kita, aalagaan, at igagalang, kasama ng ating anak, sa bawat araw na ibibigay sa atin ng may kapal. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng isang maliit na salu-salo sa isang resort malapit sa simbahan. Ang paligid, masaya. Puno ng tawanan, kwentuhan at mga kantang alay sa amin. Si Tere, gising na at pinapasapasahan ng aming mga pamilya, bawat isa'y gustong kargahin ang aming munting anghel. Habang pinagmamasdan ko ang lahat, si Thomas, sina mama at papa, ang mga magulang niya, ang aming mga kaibigan, at ang aming anak, na puno ng pasasalamat ang aking puso. Ito na iyon. Ang bagong simula na matagal kong hinintay. Ang kaligayahang akala ko'y hindi ko na mararanasan pa. Maya-maya, lumapit sa amin si Mama, may luha sa mga mata. Anak, sobrang saya ko para sa inyo ni Thomas. Nakikita ko kung gaano kayo kamahal ang isa't isa. At itong si Tere, napakagandang biyaya. Salamat po, Ma, sabi ko, niyakap siya. Kayo po ang naging inspirasyon ko para lumaban. Lumapit din ang papa ni Thomas. Flora, iha, welcome to the family officially. Alagaan mo iyang si Thomas, ha? At itong apo namin. Makakaasa po kayo, tito, nakangiti kong sagot. Habang papalubog na ang araw, naglakad kami ni Thomas sa dalampasigan, hawak kamay habang buhat niya si Tere. Ang langit, kulay kahel at rosas. Ang mga alon, malumanay na humahalik sa aming mga paa. Masaya ka ba, love? Tanong ni Thomas, hinalikan ako sa noo. Sobra, love, sagot ko, sumandal sa kanyang balikat. Higit pa sa inaasahan ko. Salamat sa lahat, Thomas. Salamat sa pagmamahal mo. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Flora. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. At binigyan mo ako ng pinakamagandang pamilya. Tumingin siya kay Tere na payapang nakatingin sa amin. Mahal na mahal ko kayong dalawa.
Sa di kalayuan, natanaw ko ang isang pamilyar na figura. Nakatayo malapit sa mga bangka ng mangingisda, nakatingin sa direksyon namin. Si Christian. May kasama siyang isang babae, hindi ko kilala, at isang batang lalaki na karga-karga niya. Mukhang masaya na rin siya. Nakita kong umiti siya ng bahagya sa amin, isang ngiting maihalong pagtanggap at kapayapaan. Pagkatapos, tumalikod na sila at naglakad palayo. Hindi na ako nakaramdam ng kahit anong galit o sakit. Sa halip, isang payapang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Siguro, natagpuan na rin niya ang sarili niyang kaligayahan. At yun ang mahalaga. Lahat kami karapat-dapat sumaya. Binalik ko ang tingin ko kay Thomas at kay Ter. Sila ang aking mundo ngayon. Ang aking pamilya. Ang aking lahat. Tara na, love, sabi ko kay Thomas. Medyo lumalamig na. Baka magkasakit si Ter. Tumango siya. Tara na. Uwi na tayo sa ating bagong simula. Habang naglalakad kami pabalik sa resort, yakap-yakap ang aming anak, alam kong marami pang pagsubok na darating. Ang buhay ay hindi laging perpekto. Pero kasama si Thomas, kasama ang aming pamilya, handa akong harapin ang lahat. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi sumusuko. Ang tunay na pag-ibig lumalaban. At ang tunay na pag-ibig, laging nagbibigay ng pag-asa para sa isang bagong simula. Ang kwento namin ni Thomas ay hindi perpekto. Puno ito ng sakit, ng luha, ng mga pagkakamali. Pero ito rin ay kwento ng pagbangon, ng pagpapatawad, at ng walang hanggang pag-asa. Isang kwento na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. At sa bawat umaga, laging may bagong simula. Una sa lahat, isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa inyong paglaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa inyong pakikiisa sa paglalakbay ni na Flora at Thomas mula sa simula hanggang sa huli. Ang inyong presensya, kahit sa pamamagitan lamang ng inyong pagbabasa o pakikinig, ay malaking bagay para sa akin bilang manunulat. Hindi mabubuo ang kwentong ito kung wala kayong mga taga-subaybay na nagbibigay inspirasyon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na ring naging bahagi ako ng buhay nila. Naramdaman ko ang bawat sakit na pinagdaanan ni Flora, ang kanyang pagkalugmok, ang kanyang unti-unting pagbangon at paghilom. Nakita ko ang katapatan, pasensya, at wagas na pagmamahal ni Thomas, na naging inspirasyon din sa akin kung paano dapat magmahal ng walang hinihintay na kapalit. May mga pagkakataong napapangiti ako habang sinusulat ang mga tagpong puno ng kilig at pag-asa, at may mga sandali ring tila dinudurog ang puso ko sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Isang malaking hamon ang paghabi ng bawat emosyon, ang pagpapakita ng kanilang paglago bilang mga individual at bilang magkasintahan sa paraang makatotohanan at makakaantig sa inyong mga puso. Ang layunin ko ay makalikha ng isang kwentong hindi lamang magbibigay aliw, kundi mag-iiwan din ng marka. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso't isipan mula sa kwentong ito, ito ay ang ilang mahahalagang mensahe at aral sa buhay. Una, ang walang kupas na kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na nagpapatawad, nagtitiwala, at hindi sumusuko kahit gaano pa kabigat ang mga pagsubok. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa taong nagkasala sa atin, kundi higit sa lahat, para na rin sa ating sarili, upang makalaya tayo sa bigat ng nakaraan at makapagsimula muli. Pangatlo, ang katatagan ng loob at ang hindi pagkawala ng pag-asa. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. At higit sa lahat, ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang bagong simula, sa pagkakataong bumangon, matuto sa mga pagkakamali, at muling magmahal ng buong buo. Ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay isang biyaya na dapat pahalagahan. Nais ko ring marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwento ni na Flora at Thomas. Ano ang pinakapumatak na eksena o aral para sa inyo? Sino sa mga karakter ang inyong minahal o kinainisan? Ang inyong mga komento at reaksyon ay mahalaga sa akin at nagsisilbing gabay sa aking mga susunod pang akda. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag sana kayong magdamot na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala upang mas marami pa ang makasaksi sa kanilang paglalakbay.
Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal.